Then may also my covenant be broken with David my servant, that he should not have a son to reign upon his throne, and with the Levites the priests my ministers. As the hosts of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David my servant, and the Levites that minister unto me. Moreover, the word of the Lord came to Jeremiah, saying, Considerest thou not that what these people have spoken? The two families which the Lord hath chosen, he hath even cast them off. Thus they have despised my people, that they should be no more a nation before them. Thus saith the Lord, if my covenant be not with day and night, and if I had not appointed the ordinances of heaven and earth, Sabay-sabay, then will I cast away the seed of Jacob and David my servant, so that I will not take any of his seed to be rulers over the seed of Abraham, Isaac, and Jacob. For I will cause their captivity to return and have mercy on them. Let's pray, Lord, maraming salamat sa mga salita, Panginoon. I pray, maraming salamat sa bagong taon. I pray na kayo po yung kapatuloy sa inyo lamang. Kayo pong masunod sa aking buhay, Panginoon. Lalo niyo po yung mga nag-backslide, mga hihirapan ay ano man yan, mga subok. Kahit kami, Panginoon, bawat isa. Matuto kami magtiwala sa inyo, Lord, sa mga hinahayaan niyo po mangyari sa amin. Makita rin namin ang responsibility sa mga nangyayari sa amin. But as always, Panginoon, ang hiningi namin, kayo pong gagabay sa amin, especially sa aking pag-aaral. Again, maraming na ulit na team. But may highlight po dito na lumulutang. Dapat namin matutunan yung hapon. At bagong taon kayo pong mamuna sa amin. Handa namin puso't isipan, Panginoon, maintindihan. Dapat namin ginagawa. At mga hindi dapat ginagawang iwasan, Panginoon. Ito po yung aming iwasan. Maraming salamat po sa inyong matapatan isang taon. More years to come, I pray sa aming church, Panginoon, bawat isa rin, aming buhay. Mga bata, gabayin niyo po, Panginoon, as they plan ang kanilang buhay, Panginoon, mag-aaral. May matalino sila, Lord, at sundin, Panginoon. Hanapin niyo ang kalooban at gawin niyo ito, Lord, manatili. So, mga programa din po, Panginoon, pray this year na maging pagkapala, kadagdag sa aming pananampalataya at paglilingkod din, Panginoon, sa inyo. Lalo sa pastor dito, Lord, na upcoming operation, Panginoon, kung kalooban yung matupad or matapos to, Lord, or complete. Ingatan niyo po, Lord, siya at may successful na operation, Panginoon. So, yun lang po, Lord, kami malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay po. Happy New Year. Anong New Year's, ano niya? Anyway, so sana tututo tayo, no? So ako talaga na, pag sa hindi ko mabasa, hindi na ako sinasagot din. Pero ganun talaga, nakita naman natin na yan, eh. Sa tayo lang ay, tayo yung, patuloy, bawat isa sa atin. Nasa proper place ba kayo? Diba, dito ka na, hinayang ko pa, eh. Stephen, dito na Stephen. Peter, nasa kayo? Okay, bagong taon. Sana hindi tayo magpaano. Dito sabi ko. Dito pa, oh. Kailangan ba sabihan? Alas 6 tayo matatapos. Dito ka na, Aiden. Doon. Okay, balikan po natin yung previous na apat, no? Sa Jeremiah 29, of course, yung mga positive na po yan. Nag-umpisa dyan. When ye shall search me with all your heart. So, familiar po yan sa New Testament.
Pero dati na sinabi yan, of course, ang context niya, itong mga nag-backslide din to po itong mga to eh. Ayan. So, yung pangarapin mag-backslide, ay, pwede pala yun. Eh. Pwede pala magbalik loob eh. Hindi wise na ano yun. Iba dyan nahihirapan, iba di na talaga. Maraming namimiss. So, pero ano yung pangako? Okay? Andun yun. Salamat sa Panginoon. Pero 30, the people of God, distress and frustration of God's people. Mamaya matatakil na naman to. Of course, ang people of God, yung mga anak ng Diyos. Sa case ng Israel kasi, ano sila eh, nation na, sila pa yung church. Okay, sinabi po sa Bible yan, sila yung church. Amen? So, applicable sa atin lahat ng pinag-aaral natin sa Old Testament. So, kaya, yes, may distress, pero may-restore sila. So, positive promise yun. And then sa 31, promise of the new covenant. So, doctrine na naman yan. Yan ay tinuro. Dati pa, magkakaroon ng bagong covenant na hindi, of course, katulad ng luma. Kaya nga may bago eh. So, may pagkakaiba, may pagkakapareho. Pero, matakal na naman natin ngayon yan. Alam na natin yan. Yung church na naman yun. Ngayong chapter na ito, malilinaw din ulit yan. Then last week, fields shall be bought in this land. Naalala niyo yun? Alang haba kasi ng linggo natin. Ano meron doon? Anong kwento doon? Itong subtitle yung private. Ayan. Ano yung title nun? Private ownership is a privilege from the Lord in times of peace. Ang haba kasi, no? Ibig sabihin, naalala nyo ha, last week lang to. Pag ikaw ay may kalayaan, especially yung may na-own ka, di ba? Kaya nga po ngayon yung, nakabalitaan yung Great Reset. Dapat alam natin yan eh. Kung internet na rin lang kayo, dapat alam nyo yung future, yung ginagawa, yung pinaplano nitong mga elite, no? Gusto nilang alisin yung ating private ownership. Basically, komunista buong mundo. Yan naman sinasabi sa Bible eh. One world government. So, sinong mamumunuan doon? At paano nila gagawin yon? Okay? So, yun, sinusubukan nilang gawin yan ngayon. Ang dami na, naka-layout na po yan. So, gusto nila sila mag-may-ari at hindi lang religion ng one world religion, one world currency, government. So, paano nila gagawin yon? Hindi madali, pero may mga paraan sila nga. Katulad nga, nagpabakuna na yung iba, di ba? Bakit tinakot? Kesyo sila yung authority. Pag sinabi namin, kailangan yung gawin. Pinapractice na nila yan kung hahayaan natin. Nakikinig ba? So, regardless kung anong religion po yan, pag ganyan, kakampi natin ng buong sanlibutan sana. Kasi kailangan yung may tayong in-institute siya. Kaya yung pinag-aralan natin last week, no? Ang Diyos ang nagbigay niyan. At kinumpara pa nga natin sa millennium na isa talaga yung sa binibigay ng Diyos na blessing sa atin. Yan ang mawawala sa atin pag nasakop tayo, pag tayo nagpabaya, inayaan natin yung gobyerno. Gobyerno dapat tagapaglingkod natin yan. Huwag yung kakalimutan yun. Representative natin sila. Doon naman napupunta yung tax natin. So, hindi sila lugi doon. So, pero, mawawala yan pag hinayaan din natin. Okay? Kaya, natake lang natin po yun kasi dito, relevant din sa atin sa panahon natin ngayon eh. Literal po na pinagpaplanuhan tayo ng mga elite ngayon. Gusto nila makontrol lahat. At pag nangyari yun, yun na nga. Para tayo Israel na nasakop na ibig sabihin, hindi hahayaan ng Diyos yung kung nagtatapat tayo. Hanggat nagtatapat tayo, hindi mangyayari yun. Kasi that is a privilege from God. Ngayon, pag nawala na yun, ayun na nga. Yun po yung nangyari sa Israel. Pero yun nga, pangako na sila, ibabalik naman yun. Yung private ownership, maganda po yan. Never, sana kayo yung magka-college nga, no? Pag yan yung mga komunista, mga aktivista, meron nga sa mga colleges, mga aktivista na mga matatalino pa nga yun nakukuha niyan eh. Kasi, ewan ko din, walang paggabay din ng walang gabay ng church, kunwari, ganyan. Pansin ko sa mga Baptist, ganun yun eh.
malakas tayo dyan. Okay, kasi nga, kailangan talaga natin yan gawin. Naintindihan. Hindi gutom, hindi anong gusto. Okay, so ngayon naman, ano naman yun? Hindi naman ganun kahaba, no? Pero, dahil mahaba oras ko, alam niyo na. Hindi, title po natin ngayon is, very sikat po to, no? Pastor Lito, ano to, paborito niya tong verse 3, no? Binangsinet ko sa inyo, sabi dyan, call unto me, and I will say. Ngayon, makikita natin yung context nun. So, kasi pero itong, madalas itong kinokode kasi kahit applicable talaga to kahit sa anong buhay natin eh. May problema ka, tumawag ka sa Diyos. Hindi ka ligtas, tumawag ka sa Diyos. Ligtas ka na, may ibang problema, tumawag ka sa Diyos. Hindi mo alam, nalilito ka, tumawag ka sa Diyos, sasagot siya. Gusto ko may blessing ka na, pero gusto mo parang mas matinding mga blessing, no? Pangunawa, tawag ka sa Kanya. So marami application to. Pero ngayon, naitingnan natin yung ating context, no? So, umpisa na natin. Title natin ngayon is Great and Mighty Things. So, doon tayo. Pero actually, itong buong verse na to gusto kong, kasi napakahaba naman eh. Nag-focus tayo sa mga maganda at dakilang bagay na pwede, no? Hindi automatic na pwede at gusto nating makita, no? Or makamtan galing sa Diyos. Ngayon, sa anong pinag-pray nyo this New Year? Ngayon, gusto mo, pamilya lang, sana, masaya, di ba? Malusog, malayo sa problema, yung baby niya, mabuhay ng matagal, no? Survive. Yung mga panalangin natin, eh. Pero hindi na mababaw yan, maganda rin yan, no? Ano pa, lumago ang church, syempre, maligtas yung mga kaluluwa, yan ang mga common. Kaya makikita natin dito, kaso mga ano dito, maniwala ko yung mga common na naman, no? Pero, ito yung great things. Meron ba kayong mga bagay na hindi nyo alam? Yung kwento ko sa inyo, medyo pelikula to pero related kasi eh. So, meron daw isang super soldier na nabaon sa ice. Lala niyo ba? Ayan, okay, so di na, nga siya. So, nung panahon niya, ito pala yung baka maging meme ko Yung panahon niya, may marami siya nakita sa buhay niya nakakaiba, alam mo yun? May mga magic yung kalaban niya, may mga power, ng ano-ano. Kaya sabi niya, wala na siguro akong makikita sa mundo na to na hindi ako magugulat. Or magugulat ako. Ibig sabihin, nakakita ko na yan. Nakita niya na lahat, kala niya. Okay? Sabi niya, may pagpustahan sa kanya isang tao. Hindi. Meron ka pang hindi nakikita, hindi nalalaman. Sino dito sa palagay nyo, lahat ng bagay alam nyo na? Ikaw, sino? Daddy, lahat pa ng bagay alam mo na kasi pinaka-elder sa atin eh. Yung mga bagay din, tandaan mo na eh. Ay, alam ko na siguro yan, lahat yan. Mga inisip ng tao, mga technology, di ba? Alam mo na kaya lahat eh. Kahit sa human, sa tao, wala ka namang malalaman na, ganun pala yun. Lalo galing sa Diyos, di ba? So, obviously, alam natin ay, sabi nga nila, learning is forever. Amen. Hindi na uubos yan. May matutunan ka pa. Kung di mo, nabasa ko na basta. Ilan days ka na nabasa yung Bible day? Mga ilan na? Natapos mo na ba? Oh? Pangatlo pa lang, oh? Wala pa halos yun. Basa lang yun eh. Pastor Padro daw, 200, bera. So, iba pa yung aral sa basa, no? So, pero, pinag-usapan natin sa seminar natin, history, di ba? Kung mahilig ka sa history, dahil mo na alam kasi nakita mo na yan. Paano nangyari ito, gera dito, love life doon, kabiguan dito, dakilang mga bagay na ginawa nila. Nakita nyo naman mga pinaggagawa ng mga yun. Engineering marvel, sabi nga nila. Napakatataas na tower. Ngayon daw, ang ganda ng mga sa YouTube, mga documentary, kung paano daw ginawa yung Burj. Alam yung Burj? Ngayon pa rin bang, sila pa rin ba yun, inaka? So, kaya binaunan nila ng kasi disyerto yun eh. So, paano ka magtatayo ng So, maraming marvels na yung engineering and kasi yung inaano ko ng isang araw, yung quantum entanglement, alam niyo ba kung ano yun? Parang di ka makapaniwala, parang di talaga totoo. Di-invento ata itong mga to. Kaya daw kahit may particle daw na nasa kabila ng universe,
Pag naka-entangle daw sila dito, nangyari dito, mangyayari doon. Ano? Superposition. Alam niyo ba yun? Hindi ko rin alam yun. Pero yun yung mga terms, no? So, ang daming bagay, kaya balik tayo super soldier. Hindi, ano na nga siya, no? No, pinatawag siya dun sa Avengers. Nag-assemble. Hindi, nag-meeting lang sila. Nakita niya na yung mga bagong ka-team niya, pero nakita niya yung technology nung organization. Sabi niya, kamanghaton, daming mga yung shield nga daw, kaya ganun. Anong gusto yung manood? So, namangha siya kasi yung secret organization, di ba? Na gumagawa ng hindi nalalaman ng maraming tao, sila nakakalam, organisado, at alam, baga basically para silang police ng mundo. Kasi syempre, yung mga tools nila, alam mo ang tools nila, di ba? Again, science fiction to, pero anyway, namangha siya. Ay nakipagpustahan siya, di talo siya sa pustahan. Ba't sinasabi to? Kasi may mga bagay na alam mo, nandi pa. Marami yan. Kaya po yung ibang tao, iwasan nyo, bata pa kayo, mayabang na kayo. Church lang yan, aaral lang naman tayong Bible yan. Ang tanong, naiintindihan mo ba yung datong maintindihan? Ngayon, iba kasi, mga preacher, syempre, mga simpleng tao lang din. Alam mo, lahat ganun. Kasi nakakita ko pa yung mga kulto, pinag-aaralan natin. Habang binabastos yung Bible. Ganyan lang yung mga religion na yan. Never nyong i-assume yun. Kaya sa soul winning, ganun din yan eh. Kahit alam natin mga bagay na, hindi naman lahat, hindi tayo nagyayabang agad, ha? So, yung alam mo, yung okay yun. Pag talagang napatunayan mo sa sarili mo, nakita mo sa Bible ang malinaw, pwede mo panghawakan yun. Pero may mga bagay na, yung iba, yung mga ina-inventong tao na kasinungalingan na hindi mo alam agad kung paano sasalubungin. Nung inaaral ko yan, yung iba, hindi ko rin alam, hindi ko sigurado kung may masasalubong, may mga bagong tanong pa akong issue na mga kasalubong eh. Pero hindi mo rin i-assume yun. Pero yung sinasabi dito, malawak to eh. Kaya great and mighty things eh. Anong things? Pwedeng kayamanan, katalinuhan, no? Karunungan, ideas, at makikita natin mamaya yung iba doon. Kaya umpisa natin. Pero summarize ko muna. Anong summary nitong ating chapter? So obviously, sikat nga po ito, no? Bukod dyan sa ano na yan, no? Summary, nabasa nyo kanina, no? Mamaya natin isa-isahin. Pero summary nito, last week, ano nangyari? Nasa kulungan siya, di ba? Pero bumili pa siya ng property. So ngayon, nasa kulungan pa rin siya. So continuation po ito, no? Pero, kinausap siya ng Diyos. Pag kayo ay nasa kalagayan ng ganun, hindi madali, di ba? Lingkod ka ng Diyos, nakakulong ka pa. So, yun yung nangyari, sa summary lang, na siya'y nasa kulungan. Pero, ang Diyos kinausap siya, pinangakuan siya ng restoration. Para last week. And, healing. Last Sunday naman natin, no? Healing. So, gusto natin yan, positive yun eh. Ano pa, mga nakita natin kanina, nabasa natin, yung mga positive na bagay, babalik. So again, masasakop sila eh, hindi na ma-reverse yan. Pero ibabalik ng Panginoon yun. And then, may nabanggit po dito, kung naalala niyo sa chapter 23, nabanggit din natin. Yung tingnan ko nga, nakita ko kanina. Ano yung chapter 23? Sino may notes dyan? A hammer that breaketh the rock in pieces. So, binanggit doon, natahanan din natin yon. Pero tinawag din po doon yung the Lord, si Jesus bilang the righteous branch. Sorry, doon pala tayo mamaya sa, naunahin ko sarili ko, no? Yung righteous branch, may nag-preach na ako dyan about sa, kalimutan ko Pero yun, sa kay Jesus, being yung, nalala nyo yung the name of Jesus. So maraming, isa sa mga name niya is the branch. The branch. So meron tayo ditong branch dito pa yun. Sinabing branch, branch lang yun. Pero,
Wala bang everything to? Basta ba, alam niyo yung branch ng ano, di ba? Halaman. So, pinangakong may isang tutubo daw na branch kung saan pinapangako kung sino yon, natakil na natin yung pangalan nga ni Jesus, yung the branch, yung si Jesus yun. Okay, ang gulo ng aking ano. Anyway, basta alam niyo yung branch. So, si Jesus yung tinutukoy doon. And then last is yung binabanggit ko kanina, yung unbreakable covenant. Nangako ang Diyos na, di ba, from Shiloh, yung si blessing ni Jacob sa kanyang mga anak, si Judah yung pinagpala niya, pinakisay niya na yung magiging ruler sa kanyang bansa, manggagaling kay Judah. Alala niyo yan. So at hindi yun mawawala, ulitin lang ang mamaya yan. So later, obviously ngayon, wala na silang hari, di ba? So si Jesus na na-transfer na kasi kay Jesus. So yung mga key themes dyan is yung ang Diyos ay makapangyarihan at kahit nawala na, pwede niya pang ibalik. Kayo, saan kayo nawala? Ano yung nawala nyo? Yung status nyo, kunwari, gano'n, relationship, pwede ibalik ng Diyos siya kasi nga yung bansang nawala, naubos, kaya niya ibalik eh. Okay? And then forgiveness at cleansing ng biyaya ng Diyos. And then, of course, may pangako ang Panginoon. Bakit siya nangako? Merong pag-asa. Okay? So, pag wala kang direction, napakahirap, no? Pero sa Diyos, meron yan. And absolute reliability of God's promises. Yun yung pinakahuling parte kanina na sinasabi niya yung araw at gabi. May isa-isayin natin yun. Ayun, so ang chapter na to, ina-assure niyang Diyos ang Israel and Judah na yung kanyang pinangako ay darating. Amen? Sino ito yung pinangako sa inyo na hindi dumating? Ito, katatapos ng holiday eh. Yung anak ko gusto na cellphone. Pinag-iisipan ko pa eh. Kaya hindi ako nangako, di ba? Sabi ko sa'yo, pag natangkaran niya ako. Anyway, isa-isa na natin to. So, title natin, Great and Mighty Things. So ngayon, nasan ulit siya? Siya ay nag-preach, no? Pero hindi siya, nasa kulungan po siya. Kasi sabi ko kanina. So, pati yung city is broken. The people are judged. Parang wala nang pangako. Wala nang pag-asa, I mean. Pero, ang Diyos ay nagsasalita pa rin. Yun ang maganda na may pag-asa. Ang hirap po nung panahon ni Saul, hindi siya kinakausap ng Diyos. Kinakausap pa ba kayo ng Diyos? Nag-pray pa ba kayo? May pag-asa pa. Pag hindi na, hirap na. Di sumasagot sa Diyos, parang hindi ka baligtas. Or, kung di ka paligtas, magtanong ka na. Hindi kami nagkukunwari. Kaya lagi ang tema dito, yun ang totoo sa amin, baka ikaw hindi. Hindi ka magtanong. Yung pagkatotoo ka, kaysa naman hindi, no? Anyway, kung ligtas ka na, makita natin to, lingkod ng Diyos, si Jeremiah, kahit siya ay nasa kulungan, hindi dapat siyang mag-despair. Amen? Ano pangako eh? Actually, damay nga yung buong city. Later, yung city ma-restore din. Yun nga lang, iba ay namatay. Pero, gustong point dito, yan title natin is Great and Mighty Things. Kahit sa ganung kalagayan, di ba? Sino dito yung wala na ng loob sa buhay nyo? Bagong taon na naman. Kaya nabanggit sa inyo, yung mga pagpasko, di ba? Iba, emotional. Kasi kung kani-kanino nakatingin, ay, mayroon siyang hamon, may nagbigay pala sa amin ng hamon, di ko inaasahan. Mahira si Kuya Rex, salamat din. Pero, ayun. Ay, sabi ko, yun, so wala, meron ba kayong ganong mga bata, lalo mga bata pa lang, nako, hindi ako nakapasa, hindi ako nakapag-enroll, ang hirap na, no? Parang, yan kasi ang niyo pag-asa nyo, pero, may pag-asa pa rin. Sabi nga sa inyo, pero huwag yung pababayaan yan, huwag naman sobrang, naman kayo, parang Jeremiah 6 naman, or 7, na hindi tayo magagapi. Andito yung temple lang Diyos eh. Huwag naman ganun. Overconfident and misplaced confidence naman yun. So, asa tayo sa Diyos, kung sakaling may downtime, may time tayo na naka-down, or may parang walang pag-asa, meron pa rin. Dahil yun nga, makikita dito, si Jeremiah, kahit siya nakakulong,
doon siya kinausapan ng Diyos. Okay? At mayroong pag-asa. So last time nga, last week, bumili pa siya ng property. Buti may pera, no? Kasi nakulong eh. So may ni-reveal at may pwedeng i-reveal. Kaya sabi niya kay Jeremiah, tumawag ka sa akin. Isa sa mga unbeliever or even mga believer na nag-backslide, ang hirap niya. Kaya encourage mo, mag-pray ka kasi. Nag-pray ka pa ba? Ang hirap niya pag hindi na nga sumasagot, no? Ayaw magpa-challenge, ayaw magpag-usap. Kasi hindi na nagtitiwala. Ayaw tumawag sa Diyos, kasi parang wala namang mangyayari. Sino may problema? Kahit minsan yung anak na, si Stephen na naman ang illustration ko. Magtatapos na yung enrollment o yung application pa lang. Ayun, apply kasi may error eh. Hindi ka nagtanong. O din tinulungan ko, saglit lang, tapos. Yun ang problema sa iba sa atin. Hindi ka magtanong, hindi ka tumawag. May mga pagkakataon, hindi kayo kailangang kumilos. Hindi ka na bata ngayon. Bata ka tulad ni Elizabeth, yan, konting yan. Nanay ang dyan, gutom, madumi, mainit. So, kailangan nating tumawag. So, point number 1, the invitation to call. Kaya po sa soul winning, yan tayo eh. Huwag kayong mahihiya dyan. Alam niyo yung mga kulto kung ano-ano pinapauso eh. Amen. Ang church daw ay para sa companionship. O, isa yun. Later yun. Hindi kayo mga ligtas dyan. Anong ginagawa nyo dyan? Katoliko na yun. Iyabang na naman yun. Payabangan sila ng mga kultong katulad nila eh. Ang dami, dumalo. 8,000. Ano ngayon? Nag-gather sila sa poon. Sa idol. Hindi. Sabi nung sa akin, hindi naman idol to, image lang to eh. Yung binigay ko sa yung image nga rin yung image, graven image. So sinasabi ko dito, pag nag-soul winning ka, patawagin mo na sa Panginoon. Yun nga, minsan mahirap, pero depende, hindi eh. Last Saturday, sabi nga sa inyo, walang humindi sa akin eh. Hindi dahil sa anong bagay. May pag-asa pag patawagin mo sa Panginoon, magtiwala. Ikaw unang magtiwala kung soul winner ka. Then, kasi yun talaga eh, call unto me. Sa kaligtasan, at pag may problema tayo, naku po, wala po akong pangganyan. Tumawag ka sa Panginoon. Sabi ng pastor, naalala ko si pastor eh. Paborito niya to eh. Sabi niya, siyempre bata rin siya nung ako nun. May mga legitimate question din yung mga tao, di ba? Pastor, tawag ako ng tawag, parang di naman siya eh. Kaya ginagawa ng iba, nangungutang sa sino nga, kay Bombay, kay Kaya sabi pa, sa Diyos ka kasi tumawag, sa Kanya kang makiusap. Totoo po yan ako kahit sa state ko ngayon. Katulad yan, madali bang bumili ng property? Sa mga gagaling yan. Ayoko lang forever tayo dito. Kasi tayo na lang dito. Simbahay tayo. Okay lang sa simula yan eh. Pero kailangan tumawag sa Panginoon. So, yun yung point number 1 pala, invitation to call. May problema ka, may hindi ka maintindihan. Sa Diyos ka tumawag. Katulad, alalahanin mo yung panahon na hindi ka kaligtas, tumawag ka, kasi pinanampalataya ka. Then, tumawag ka, ngayon, ligtas ka ba? According to His promise, yun, totoo yun. At lalo, pag soul winner ka, alam mo yun. Kasi hindi nga natin kilala itong mga ito. Sinabi lang natin sa katotohanan, tumawag din at sila yung maliligtas. So, invitation to call unto me and I will answer thee. Another point dyan is God initiates grace. Kung napansin nyo yun, si Jeremiah at even tayo, sabi nga sa Romans 5, diba, ang naunang Panginoon ay namatay para sa atin eh. Hindi naman tayo tumawag. Lord, pwede ka bang iligtas mo kami, mamatay ka para sa amin. Hindi, tapos na nga eh. Nauna na yun eh. Tatanggap ka na lang. So, ang Diyos na nag-initiate, importante yan. So, ang Diyos ang nagsabi, tumawag ka sa akin. So, ibig sabihin, welcome ka na agad. Ibig sabihin, nakahanda na. Nakahanda siya makinig. Hindihan niyo ba yan? So, hindi tayo yung tipong makikiusap at di natin alam gagawin natin. Grace always precedes human response. Ganda rin to, no?
Ano pa? God invites prayer even when judgment is deserved. Ito niyo yun, parang yun, tema natin yung mga backsliding. Kasi nasa utak ko na naman yan, pwede naman silang bumalik anytime. Huwag ka lang reprobate eh. Pero yun nga, minsan mahirap sa kanila, sa atin, siyempre, i-accommodate natin, pero kailangan tumawag. Silence from God is never permanent for His people. May mga pagkakataon din talagang para siyang tahimik, di ba? Kasi nga may nagawa kang ewan, ayaw mo ang tumawag, ayaw mo lumapit kasi may ginawa ka eh. Pero hindi yung permanente. Okay? So, pero ganun patagalin. So, ang Diyos na nag-invite para tumawag ka. Ngayon, prayer unlocks revelation. Parang yan. Dito tayo nakaagot ah. So, and I will answer thee. Hindi na sinabi, tumawag ka sa akin, bahala ka. Sino dito yung tinatawagan minsan, ring lang ng ring. Nakakasar yun, di ba? Nagre-ring, pero nakikita ka, tinitingnan lang. Ayaw na lang i-end, no? Para lang, wala. Hindi ka sinasagot. Ini-ignore ka lang. Sinachat mo, hindi naman. Sumasagot. Makingiti ka. Hindi gumagana yung Facebook. Pwede ba yun? Na sinasadya mo. Ganun pag ang Diyos ganon, ginanon mo ang Diyos, ang hirap nun. Pero, pwede ka ngayon, magpakatotoo ka kasi, no? So, prayer unlocks revelation. Pag ikaw ay tumawag, sasagot siya. Ikaw lang hindi sumasagot eh. Siguraduhin mo tumatawag ka sa Diyos, nag-pray ka. Of course, huwag siyang niloloko. At sabi pa dyan, I will and show you the great things. Ito na nga. May mga bagay po na hindi mo kayang, yung pinaka-definition ng revelation. Tingnan natin, alam natin, libro yun. Para sa mga bago. Nung naintindihan ko rin yung ibig sabihin pala ng revelation, na-reveal din sa akin. Kasi hindi po ito, yan, reveal. Ano yung reveal? Parang ito, alam nyo ba nasa loob nito? Gusto mag-magic kaya ako. Alam mo na, nasa loob nito? Alam mo na eh, no? So, hindi mo alam kahit anong talino mo eh. May x-ray vision ka ba? So, pero pag pinakita ko sa'yo, alam mo na. So, kahit po sa ating, biyo'y Kristiyano, kasi alam niyo, lalo pag talino ka, minsan kaya yumayabang yung matalino. Kasi nakita niya, ay, alam ko, mas magaling ako. Pero may mga bagay pa rin na pag hindi binigay sa'yo, hindi mo makakukuha, hindi mo maintindihan. Isa mo sa mga definition talaga ng reveal, no? Pinakita. Kasi sabi niyan, show thee great and mighty things. Kaya po, hindi ka walang pag-asa eh. Lagi sinasabi niyo, kahit sa trabaho yan, madalas kasi natin, sa trabaho, pagpapala. Alam mo ba na kahit yung mga businesses, hindi ka sigurado dyan, kahit maraming kang pera, pwede maubos lang yung pera, pinuhunan mo, alam mo. Tanong-tanong ka. Ganon din, yung iba nag-aral, nakakalungkot, may namatay pala yung ni Bad. Maganda na yung trabaho, ikaw pa na sa Toyota ka nagtatrabaho. Wow! May kaso, namatay ka na, ano yun? At yung iba, kahit sa magandang school, nag-aaral, yan nakaka-relate na kayo dyan, di ba? Ang taas naman ng standard nitong to. Kasi pag doon ka nakapasok, privilege na yun. Yung iba, hindi nagkakaroon ng ganong privilege. Sa church, ang gandang illustration din yan. Kaya nga naasar ako, ba't iba aalis pa sa maayos na church? Ano ba natutunan nito? Parang wala. Alam mo, nagyayabang lang ako dito. Katulad ng pag nagyabang sila. Kami lang, ganyan. Ganun ba tayo? Pinapatunayan ko sa inyo. Pwede kayo magtanong. Ganyan ang Bible. Alis ka pa ba nun? So, nagkalat-kalat ako doon. But anyway, pag ang Diyos, tumawag ka sa Diyos, sasagot siya at papakita niya yung mga bagay na hindi mo naintindihan at kahit ibang tao. Tandaan niyo po yan, napakalawak ng buhay para hindi ka magtiwala sa Diyos at magyabang ka rin na wala na akong makikitang bagong bagay. Si Captain Rogers.
Meron pa. Ang dami pa. Dami. Ay, wala akong pinag-aralan. Wala na ako. Hindi rin. Sa Diyos kang magmakaawa, no? So, ano pa? Umpisahin ko ulit ito eh. Ayan, okay. Ito yung point dito. Some truths are not learned by study alone. Kahit anong aral mo, kung yun nga, hindi ni-reveal sa'yo, o wala sa lesson mo, paano mo maintindihan yun? Ito, interesting to po. Kahit sa Bible, sa pag-aaral sa Bible, nabanggit ko madalas sa inyo, diba? Ang ibang pastor, ba't di nila alam yun? Nag-aral pa sa ganyan, ba't di nila alam yun? O baliktad pa minsan yung alam nila. Hindi na, reveal eh. Iba yung ligtas ha, iba yung kaligtasan, iba yung per topic na revelation. Baka may ni-reveal sa isang bagay, sa ibang bagay, hindi. Kaya nga, sa Diyos tayo hihingi. Katulad yan, maraming bagay na importante sa atin. Magaling ka sa math, sa relationship, bulo ka naman. Kaso, importanteng bagay yan, di ba? So, kaya hinihingi po yun. Kaya yung which thou knowest, matibig niya, hindi mo alam. Meron palang ganun. Tuloy ko lang. So, ngayon, are we calling? Tanong, tumatawag ka ba? Tanong mo sarili nyo dyan, nag-pray ka ba? Again, yung ating prayer, para lang ma-remind tayo nun. Baka naman, text ka lang doon, tapos di naman. So, pero kung totoo ka naman, lagay mo na rin. Tumatawag ka ba, nagko-complain ka lang. Minsan ganun eh. Pangalawa, dito tayo sa 6 to 9. So, yun pa rin naman yung mga sinasabi dito. Yun nga, anong mangyayari sa kanila? Sila ay masasakop. Ito yung mga recurring theme dito eh. Yan, lalaban sila. Lalaban kami. Lalaban kayo, patay lang kayo. Yun yung sabi doon, but it is to fill with dead bodies. Nakita ba yung lumabang ka pa. Kasi papatayin sila dahil sa galit ng Diyos sa kanila. So ito, alam nyo na ito. Natake na natin ito. Move on tayo sa 6 onwards hanggang 9. Ano sabi dyan? Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them. Ito niya, so yung pangit na bagay, negative, masakop sila, makapatay yung iba sa kanila. Pero, ang Diyos na magbibigay ng cure. So, ito na yung second point natin. Again, recurring. Restoration beyond ruin. Yes, pwede masira yung kung anong masisira sa'yo, buhay mo, career mo, relationship nyo, ano mga pwede grades nyo, cellphone nyo, ano man yan. Pwedeng ayusin ng Diyos yan. And we will reveal unto them the abundance of peace and truth. Napakaganda ito. Pwede ito. Another title ito eh. Naranasan nyo na ba yung Tama ba ito? Naka 40 minutes na ako. Hindi. Production pa lang. Yung mga nagkaroon pa yung problema ko na hinihingi mo lang, Lord, bigyan mo lang ako ng ano man yan? Ano hinihingi sa Panginoon? Nakapasa lang ako, Lord. Okay na sa'yo, nag-honors ka pa. Obviously, naghihirap ka rin do, pero minsan, hinihingi mo lang, cellphone lang, basta lang napipindot. Binigay sa'yo, meron pang fingerprint scanner. Ano man yan. So, sobra-sobra minsan ng Diyos pag nag-bless. Amen? Hindi mo paniniwalaan. Lalo na to kapayapaan at katotohanan. So, kahit kayo dito, kayo ba nakukulangan pa kayo dito? Yung iba sa'yo parang meron kayo hinahanap pa na, hindi naman mapapasa inyo lahat agad lahat. Intindihin nyo rin yun. Pero, sabi lang dito, ang Diyos pwedeng ibigay, kayang ibigay yan. So, restoration beyond ruin, healing after judgment. Yung sabi niya dyan, judgment is real, but it is not final. Yun ang maganda dito, lalo pag anak ka ng Diyos, obviously, yung mga unsaved, may final, destination, impyerno. Pero sa atin, langit tayo, pero sa lupa lang, blessing, minsan may rin tayo, downtown yung tayo. Basta may mga
mga failure, no? Or mga judgment or mga basically yung ating kinalalaglagan. Pero hindi pa yung final. Obviously, ang final sa atin is langit. At pwede pa tayong makarecover kung tayo ay susunod naman. No? So, kahit nasugatan, pwedeng magamot. Nagkasala, pwedeng patawarin, pwedeng linisin. Amen. Yung iba kaya walang kapag-away na yun, forever na akong ganito, tatay ko ganito, lolo ko ganito. Pwede ka magpalinis. Ano naglilinis sa atin? According to Jesus. Dugo niya, and then, ano pa? Salita ng Diyos. Di ba yung kinukumpara sa tubig eh. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Sabi din sa Psalms, paano malilinis ang isang tao? By taking heed according to thy word. Yun yun. Sumunod ka, malilinis ka. Pastor, talaga masama ako eh. Malilinis ka. Kung magnanakaw ka, pag nakakinig mo yung judgment ng Diyos dyan, mayroon din palang may restoration din. Anong gamot sa magnanakaw? Trabaho. Trabaho kan, dali lang pala kumita. Ganito lang eh. Pwede naman pala eh. Ba't pa ako magtatago-tago? Diba? Kinakabahan ko na pag ako kailangan mahuhuli. Kailangan masasapak dito. Pwede ka pala magtrabaho. Anong gamot sa lust? Kunwari, mag-asawa ka. Ubos, wala nang lust. Satisfied ka na eh. Pag nanakaw, ganun din. May trabaho ka na, or gutom. Kumain ka. Diba? So, nasa Diyos lahat yan eh. Kaligtasan ito. Takot na takot, baka mapunta ako sa impyerno. May kaligtasan din yan eh. Move on tayo. Sabi dito, peace after chaos. Yan, yun yung nangyari exactly sa kanila eh. May gerang, gulo niyan. Pagkatapos, meron ding peace. No? Either, of course, kung talo ka talaga, palibin ka, ganun talaga. Isa mapatay kayo. So, merong ganyan. And I will cause captivity of Judah and captivity of Israel. Pansinin nyo, dalawa silang re-return. Ibig sabihin ng pag-captivity return, atake lang natin po yan. Ibig sabihin lang, babalik ta rin. Dati kang alipin, magiging malaya. Okay? And I will build them as at the first. As at the first, ano ba yung dati nilang katayuan? Malaya sila. Gagawin ng Diyos yun sa kanila. And I will cleanse them from all their iniquities whereby they have sinned against me, and I will pardon all their iniquities whereby they have sinned and whereby they have transgressed against me. Nagkasala sila. Anong doon? Anong gamot sa pagkakasala? Kapatawaran. At pag ang Diyos nagpatawad, walang makakapagsabi, ba't pinatawad yun? Under His term ka Alam niyo, naiintindihan niyo ba sabi ko? Kahit mga bata, alam niyo yan, nung nagalit sa'yo ngayon tatay mo kasi ginawa kang mali, huwag mo nang gawin, mag-sorry ka, pinatawad ka, tapos. Makaka-move on ka na. Hindi ka na takot. Basta magpa-under ka, ganun eh. So, pero maganda dito, God does not rebuild a nation until He redeems a people. Yun muna. Sa Tagalog, hindi niya parang tayo, no? Hindi tayo tinuturuan ng Bible kaya hindi ka maligtas. Ililigtas ka muna. And then, saka katuturuan. Pansin niya, nabanggit ko na naman sa mga homeschooling, no? Pag yung bata, ayaw umupo, mag-aral, ayaw gumising, hindi mo turuan yan. So, kailangan muna, minsan hatawin eh. Pag andun ka pa lang sana wala na kayo doon sa mga grade 6 ka na, hinahataw ka pa para mag-aral. Huwag naman sana, no? Yung sakali, ganun talaga, kailangan kang ilagay mo na doon sa katayuan na yun, na sumusunod ka, alam mo sinong boss. Then saka katuturuan. Ganyan na ganyan kahit tayo spiritually. Huwag kang aasa na matututo ka kung hindi ka nga uma-attend, hindi ka nag-pray, hindi ka nakikinig, kahit andyan ka, hindi mo naririnig mong bagay, hindi mo iniisip man lang. Ang hirap eh. Magsanay ka. Lahat tayo andyan. Nakakita ko ng mga ganyan. Dahil si Rafi, naalala ko yung ni Rafi. Ganun lang eh. Kaya sabi nga dyan ka, nagkukulit ka dyan. Ang mga bata dati. Hindi ka matututo nun. Iba naman, tutulog.
Ba, nagtutulog-tulugan. Tingnan nyo katabi nyo. Gisingin nyo, natutulog. And tapos ko na ba to? Ayan, so yung ano nun, may pangako, and it shall be to me a name for joy. So pag niligtas na, at nabalik na sila sa magandang katayuan na ba, ang Diyos mismo, masaya kayo, masaya din ang Diyos. A praise for an hour before all the nation of the earth, which shall hear all the good that I have done unto them. And they shall fear and tremble for all the goodness and all the prosperity that I procure unto it. Nakintindihan niyo ba yun? Nakakita na ba yung taong mayaman? Obviously, hindi lahat yun, pero kailangan natin bigyan credit where it's due, no? May mga tao, bakit pinagpala na Diyos? May mga pera, kunwari. Pag-usapan namin ni Bad yung kasi yung isang umati sa dahil yung yaman daw eh. Kasi engineer pa, hindi ko alam ghost project yun. Pero, gano'n talaga, nagtyaga kasi siya eh. Diba? Sana walang gano'n. Obviously, assume yung gano'n, pero posible rin. Sana wala. Pag ikaw, dito, obviously, ito yung prosperity rin, tsaka spiritual din to. Alam niyo yung katayuan ng Israel, di ba? Kung pinuhunan ng Diyos doon, nag-umpisa sa kay Noah, hindi, siyempre, na-reset na naman yung kay Abraham, pinagpala ng Diyos, ginabayan, yung sumunod, pinagpala na naman. Hanggang dumami sila, pinaptektahan sila ng Diyos, napunta sila promised land, nanatili siya, pinagpala rin sila doon. Kasi sabi niyo, ibabalik niya yun. Kasi yung procure, ano yung procure, parang iniipon. So yun, andun yung restoration. So joy, where's meron dyan. So yun na. So pag pinatawad na sila, masaya. And then yung prospect of course, ng progress na naman, andun. Pag wala ka sa blessing ng Diyos, yung tinatawag nating you're not getting right with God. Again, yung kabasa, ang lungkot yan. Ang hirap nung pag wala ka sa kalooban ng Diyos. Simula ka ulit magsimula sa Diyos. Alam mo talagang hindi ka nagtapat, aminin mo yun, mag-sorry ka sa Diyos. Kasi naasarin ka, okay lang yan. Ngayon, talagang I will getting right with God. So, walang makapagsabi sa'yo na magkakondemn sa'yo. Tapos, hantayin mo kung paano ka ngayon i-develop ng Diyos. So, move on tayo, 10 to 13. Sabi dyan, thus saith the Lord again, there shall be heard in this place. Ito again, yung common theme na, dati si Jacob. And then, magkakaroon ulit ng dati ang pangako sa nila, walang tao, di ba? Kahit hayop. Pero sila ay mapupuno ulit. Okay? The voice of joy and the voice of gladness, babalik. Nalala niyo yung bridegroom? Pag may kinakasal, ibig sabihin, may growing community doon. Kasi meron sila, hindi sila pinipilit. So, merong, alam mo na, nakakaligawan, nagkamahalan, hanggang magpapakasal. Pag gera dyan, nagkapatayan, yung parang last week ata yun, yung anak nila, niluluto nila. Anong kapayapaan doon? Pero pag binalik ng Diyos yan, may kasalan, praise to the Lord, for the Lord is good, His mercy endureth forever. Ano yan? Sino nag-quote na? Hindi ka ba yan? Psalms 36. Ayan, sinabi na naman, end of them that shall bring the sacrifices and praise. Ayan, so may praise. I will cause them to return to captivity. Yan. So, ano yung pangako, no? Yung worship magre-resume. Yan. And then, sa verse 12, sabi dyan, thus saith the Lord of hosts, again in this place, which is desolate without man, without beast, and also shall be habitation of shepherds, causing their flocks to lie down. Yan, sabi lang, babalik ulit yung mga shepherd. At kung naalala nyo, inukumpara natin sa mga pastor din. Alam nyo kaya yung mga Pentecostal, kaya wala silang pastor, may pastora sila. Sila mismo, hindi sila niniwala eh. Ay, wala lalaki. Wala talagang lalaki tumatayo eh. Maniniwala eh. Minsan ganun eh. Pero pag nagtino daw kayo, yung mga pastor, magkakaroon. Pwede natin sa dahil yun nga. Kailan. Pero meron yun. Ang hirap nang nauubos. No? Wala nang gusto tumayo. Moving on. So basically, yan po yung restoration natin. Ang pinangako ng Diyos, mangyayari yan. Tanong, naniniwala ba tayo? Maniniwala ka. So, by the way, ito palang may nabanggit natin. Ito yung mga binanggit ko kanina ng great things.
Ito na po yun. Great ba yun? Babalik yung joy. Kasi nga, pag nakita mo na parang wala ng pag-asa eh. Nakita ka ng gulay na. Alala ko tuloy si Ate Sonia, no? Nakita ko yun talagang, latang-lata na eh. Pinag-pray lang na, Lord, kakawaan niyo to. Alang-alang sa mga anak nila, magtiwala rin sa Diyos. So, nakita ko huli na. Basta, ikaw ba yan? Ayos ah. Hindi lang yun, ano pa? Daddy, salamat, malakas pa si Pastor dito. Sana makita natin ganun. No? Bumabanat na naman, meron siyang battery dito. Meron siyang Terminator. Yun ang namimiss ko dun. No, siguro, hindi naman siya lalakas ng gano'n daw, pero at least hindi siya magagamot. Yun ang sabi niya eh. Kasi talagang malakas naman siya pag gano'n eh. Pero pag umano na yung gamot, so hintay niya na naman. So, pwede bang gawin ng Diyos yun? Pwede. Yun yung panalangin natin. So, last, but not the least, ano yung great things na pwede nating asahan? Dito sa from 14 ito, dito na, behold the days come, said the Lord. So ito, bagong taon na naman, di ba? Yung iba sa inyo, alam nyo ba tinatamad? Hindi kayo nakakaalam nun. Hindi, sabihin ko na sa inyo. Kaya tinatamad minsan, parang, wala nang bago dyan. Parang ganun eh. Yan ang gusto yung bago dito. Spiritually, ano yung bago yan? Katulad ba, inaakay ka. Yan, excited ka yun. Kasi hindi na rin bago to, you know? Pero at least bagong balik. Nakaka-excited pa rin yan, di ba? Ganun yan eh. Nung dati nga si Rain, wala si Rain, no? Nagbalik si Rain, nag-pray natin. Okay. Exciting yung ganun. So, hindi necessarily kasi yung bago is bago. Basta okay. Tulad ako, bago yung cellphone ko, alam nyo yung bagong ayos. Pero tutuwa ako sa ganda ng pag-aasabi. Pinalitan ba naman eh. Okay na rin. Ano ba, kaya hindi tayo minsan masaya, walang bago minsan eh. Kaso nga, sino mag-expect ng bago? Hindi rin maganda laging bago na hindi na makalooban ng Diyos. Ngayon sa church, ang gusto natin bago dito, of course, yung ganda yung mga testimony. Ito ko na, si Prince, dati, parang late lang nito ngayon. Natuto yung mag-memory chapter ng 4 na chapter. Bago yun ah. At maayos yung pagkakasano ah. Hindi yung parang kulang na lang. Ay, by the way, tuloy-tuloy yan ha. Yan, so I will perform a good thing that which I promise. Pinangako na to, hindi na bago, pero mangyayari. Yun ang nakakatuwa doon. Kasi minsan pag tayo umasa sa Diyos, parang walang nangyayari. Hindi, pakinggan nyo to, sabi. Darating yan, I will cause the branch of righteousness, yung binagyan natin kanina, si Jesus yan, to grow up unto David. So alam nyo na maraming anak si David, anak, pero may pinapangako na itong taong to, he shall execute judgment and righteousness in the land. Pinag-aaralan po na yung mga hari minsan, di ba? Nalala pa si Hezekiah, mabuting hari yun eh. So excited tayo. Nagawa yung mga matagal lang di nagawa. Nalala yung nangyari sa Israel nung Hezekiah, Judah. Di ba, nagkaroon na naman sila ng malawakang pag-offering sa Diyos eh. Ganon din kay Josiah. Ang tagal hindi nangyari nun. Ganon din mo sa church. Pag wala nangyari sa Olwini, pag wala nadadagdag, parang tayo na lang. Hindi yata totoo to. Pero pag may bagong nangyari, exciting. Ito si Jesus, yung pagdating niya nga, nangyari ba to? Exciting yung panahon nila, kahit napakagulo ng panahon nila. Under Roman rule sila, kaya ang dami ng discourage. Pero nung dumating si Jesus, yung iba natuwa, yung iba, wala lang. Parang iba sa atin ng church, may natututo na ng iba, yung iba wala. Hindi ka nakikinig or ano naman yan. So pag dumating daw to, kasi ito yung last na natin eh.
The coming king. Hindi basta king, maayos na king. At pag sinabing execute dyan itong sa Pilipinas, kailan kaya tayo magkakaroon ng maayos na presidente? Yung bago pala si Marcos, sinatawanan na yan. Nakakahiya tayo sa totoo lang. Pag yung iba kasi sa YouTube, nakikita mo yan eh. Alam niyo ba yung presidente ng Pilipinas? Nakakahiya tayo. Bangag pa. Nakakahiya. Isang araw, di mo alam baka sino presidente dito. Yung maganda mga Kristiyano sana eh. Sana si Abante, nangangarap yun eh. Oo. Huwag kayo mag-compromise. Ngayon, pastor na kayo, gusto pa maging presidente, lalang tataas dyan eh. Pwede kayo mag-presidente. Anyway, feeling ko nidarating yun eh, sa panahon natin. Si Jesus na yung ating hinihintay eh. Kaya minamak ko na lang yun. Anyway, exciting to pag si Jesus ay dumating, righteous siya, i-execute niya yung tama, ang ganda nun, walang mahirap nun, mga bakla, patay, mga unbeliever, patay. Saya nun. In those days, shall Judah be saved. Okay, Romans 11 to eh. And Jerusalem shall dwell safely, and this is the name wherewin they shall be called the Lord our righteousness. Sabi ko kanina sa Jeremiah 23. Binanggit na po yan, the Lord our righteousness. Ang magiging pangalan ng Israel. Napakaganda nun, ibig sabihin, righteousness, and walang corrupt, maayos, yung loko-loko, patay, hindi lang loko-loko yung talaga sobrang loko-loko. Patay yan, para wala nun, hindi na mga yan. Sigurado, walang bakla nun, magkatapos nun, ilinyaw, patay agad yun. Magnanakaw, nauhuli, pinagbabayad, anong kailangan gawin. Ang saya nun. Amen. Ang saya ng ganong community. For the say the Lord, David shall never want a man. Ano ulit yung want? Hindi siya magkukulang, hindi siya mag-lacking, no? Katulad niya, may church tayo, may tao naman. Kailangan niya, pastor, missionary. Ay, wala eh, wala. Okay na to. So, sa mga mahirap nangyayari din sa community natin, bakit walang leader? Wala eh. Wala rin training eh. Kasi kanya-kanya eh. Kaya lahat pag-train natin, bawat isa dito, matrain, di ba? Magtapat sa Diyos kasi. Kasi pag backslide ka, lalo mong pinapahirapan sarili mo. Pwede ka namang gamitin ng Diyos eh. Nakita niyo ba, meron ba tayong rule dito na kailangan ganito ang height mo, yung tipong di mo maate, di mo ma-attain, di mo ma-abot. Yung pangako sa akin, hindi kayo magkukulang. So again, sa kanila sa kaharian, pero ngayon, nangyari sa kanila yan eh. Wala silang hari, kasi nasakop sila, pero pinalitan na kasi si Jesus, so hindi talaga mawawala yan. Neither shall priest. O, may Levites pa ba ngayon? Hindi na nga alam nila eh. Pero sa atin, si Jesus na rin yun. Both king and priest and prophet, tatlo. Okay? The word of the Lord came unto Jeremiah saying, ito patapos na. The say the Lord, if ye can break my covenant. So yung nabanggit kanina, para summary na lang to, no? Alam ba yung covenant? Nabanggit kanina covenant. Anong isipin ng covenant? Yung kasunduan. Sino dito nakita na ba yung mag-asawa naghiwalay? Kala ko nagsumpahan kayo, di ba? Tindi nyo sa harapan ng Diyos at ang tao, nagpirmahan pa kayo, tapos ngayon wala na kayo. So kasi tao lang yan eh. So dapat hindi sila maghihiwalay, pero minsan, parang may kasalanan to. Nagkasakitan, walang pakialam. At marami tayo nakikita yan sa US daw, 50% ng nagkakasal, maghihiwalay. So, divorce sila dun eh. Ngayon, gusto na yung Ontiveros dito, mayroon din. Kaya kayo papayag. If ye can break my covenant of the day and covenant of the night, mamaya, babanggitin na naman yan. Hindi madaling intindihin, no? Kaya sabihin ko na sa inyo, and there should not be day and night in their season. Ibig sabihin lang po niyan, parang yung bukas ba sisikat ang araw? Para malaman. Sinabi ng Diyos yun eh, sa Genesis, kay Noah. So, ginunaw niya yung mundo, pero nung after noon, may rainbow, okay?
Hindi ko na yan pagsasalahin. Lagi na yan, lagi may araw, may ano, hanggang nakatapusan na siya naman yung magkatapos din. Kaya huwag itong mga, banggit ko sa inyo yung mga insurance, ano, di ba? Takot sa sarili nilang ano eh. Baka masunog yun, baka mamatay si ano. Takot eh. Ngayon, buong mundo naman, takot na baka masira yung earth. Alam mo, sinong baka masira yung earth. Dapat tulungan natin yung earth. Tulungan natin ang Diyos. Totoo po yan. Ano ba yung mga elite ngayon, gusto nilang gawin sa weather, eh, gusto na daw nilang palamigin yung earth kasi nga global warming. Ang init na, palamigin natin. Nag-i-spray ng kung ano-ano. Totoo po yan. Tagal ko na nabalitaan dati. Kala ko, hindi na totoo. Totoo talaga. Mga loko-loko yung mga yan. Kaya sinasabi sa atin dito, huwag tayong makikisakay doon. Ang Diyos ang gumawa niyan, hindi yan mawawala. Ang araw, bukas, sisikat, lulubog, sisikat, lulubog, sisikat. Ngayon, for how many thousands of years, nakita na natin sa Israel. Ngayon, sa palagay niya, may sira ba yun? Baka bukas, wala ng araw. Napagod na. Naubusan na ng gas. Hindi. So, kinukumpara niya yung pagsikat, lubog yung araw. Kinukumpara niya yun sa kanyang covenant naman ngayon sa Israel at Judah. Ayun, bagita natin yan eh, na hindi siya sasala. Again, sumala yung Judah. Sila yung ano. Pero, kahit sila pa'y nasa ako, nailipat na eh. Diba? Alam niyo na, bagita natin, yung church na yan eh. O paano ngayon yan? Itong mga Hudyo talagang sumumpa yan. Nakita kayo, dumating na kayo Messiah, inayawan pa nila eh. Kala nila, kung anong gusto nila, yun ang mausunod. Diba? Yung iba na, sa churches naman, parang sa mga churches. Yung iba, ayaw tanggapin yung Bible, gumawa na sariling Bible. Galing, di ba? Naalala mo yun, ha? Kasi, ayaw nila sundin yung Bible. Eh. Ngayon, may religion din kami. Di ba? Ngayon, ano ngayon? So, hindi ibig sabihin ng gusto mo, magagawa mo. So dito, kaya itong mga Hudyo, tinanggi nila si Jesus, nireject nila si Jesus, siya lang pinalitan ng Diyos ngayon. Paano ngayon sila? Di, ano sila, talunan sila. So ayan, dalawa niya na, government tsaka ministry, Levites. So ganun din. Because the host of heaven cannot be numbered, neither the son of the sea measured, so will I multiply the seed of David, my servant, and the Levites that will minister to me. Itong mga kultong iba, sabi nila, ay, wala yung tunay na church. Pinangako na nga, hindi na mawawala yan eh. Kaya pag ganun yung church, nawala at kami yung binali, kami na yun. Alam na agad na, hindi kayo totoo. Kasi pangako na Diyos. Jeremiah to ha, lagi binabanggit sa Matthew 16. Sino mo sinabi ng Panginoon eh? Ito, Jeremiah, nakita na natin. Hindi mawawala ang kanyang pangako. Kung humiwala yung iba, sila yung sumina sa pangako, yung pangako andun pa rin sa kanyang people. Yun ay ang church ngayon, okay? Hindi sila mauubos, naparamihin pa. Ito, patapos na tayo. Consider thou not the people saying, the two families of the Lord is chosen, ayun nga, Israel and Judah. They have despised my people that they should be no more a nation before them. Binalik lang, tinakwil ka na ng ano mo nation mo eh. If my nation be not, binalik na naman yung night and day, ayun nga, yung covenant niya, na hindi magtatapos yung araw at gabi. If I have not appointed the ordinance of heaven and earth, siya nagsabi niyan. Lala ko tuloy sa amin sa sistema namin. Ikaw magsasabi nun eh. Pag may batch processing niyan, ganitong araw yan ha, ganito. Every ganitong hour, tatakbo yan, tatakbo yan, tatakbo yan. Eh, kaso pag nasira yung server, magsak. And Diyos, siya nag-appoint niya. Ibig sabihin, ganitong araw, ganitong kahatagal, iikot. Araw na naman, kaya ngayon, New Year, di ba? Panibago na naman, taon. Sabi niya, kung mawawala yon, then I will cast away the secret of Jacob. O, yung pala eh. Pero ang tanong nga, mawawala ba yun? So, parang kinukumpara niya. Mawawala ba yung covenant niya kay Israel? Kung mawawala yung araw at gabi, oo. Eh, kaso hindi eh. So, in short, sinasabi lang niya, yung kanyang pangako ay hindi masisira. Amen?
Kaya may pangako tayo, hindi tayo tipong, ano kaya ng Diyos to? Hindi naman ata, iligtas ba ako talaga? Hindi ba ako pabayaan ng Diyos? Baka pabayaan ng Diyos, magnakaw na nga lang din ako. Mag-ghost project na nga lang ako. Wala nang pag-asa eh. Pag nagtatrabaho ko ng matagal-tagal, tapos yun ang mga balita mo, may siraan ka din ng loob eh. Unless, nagtitiwala ka sa Diyos. Nakikinig ba kayo? Tinatamad na kayo. Sinasabi ko na kasi yung future nyo eh. Amen. Pag nagtatrabaho na kayo, Pastor, mabait ako di gagawin yan. Eh, lalapitan ka niyan. Amen. At kahit tumanggi ka, isa, dalawa, makikita mo ibang ka-office-mate mo, siguro, umaayon doon, tapos makikita mo, lumalaki yung bahay, lumalaki yung ano. Sasabihan ka pa yan, oh, ito yung bunga ng... Alam nyo ba? Tapos ay, pwede ata yun ah. Pwede na umalis sa church eh. Gusto ko ng malaking bahay. Sa mga doktor, nangyari yun eh. Ay naku, huwag mo sabihin yung bakuna ng ano, ang siraan yan. Hindi lahat sila, karamihan ng ano. Pag tinanong mo, anong sagot po sa ganyan? Bakuna. Paano po lalang? Bakuna yan. Ganun na kayo mga doktor. Tinatanong ko, Dok, paano lalakas yung ano ko? Bakuna yan. Pa-schedule ka. Ano nangyari? Dati may bakuna ba? Wala. Grabe na po ngayon. So ngayon, pag yan, ito. Sinabi dito sa Peter. Sabi sa Peter, dami ko pang ano dito. Ang tagal naman dumating ng Panginoon. Kaya tamad ka na, no? Hindi 8 years pa lang tayo, tagal naman. Hindi ko na basahin. Pero sabi doon, may mga tao talagang mga asal yan. May basahin na nga natin. Tagal naman, ito sabi dito. And saying, where is the promise of his coming? May mga tao daw, no? Sino yung mga tao yan? Mga scoffers at saka mga lumalakad sa kanilang sariling pita, no? Last. Tapos sabihin nila, ikaw aasarin ka nila. Ang tagal naman ng Panginoon. Asa na ba yan? O ano ba? Ano na? 2026 na. Pinangako niya yan. Year first century, di ba? 6 AD. Wala pa nga ganong pag ano, no? All things continue as they were from the beginning of the creation. Di ba? Tuloy-tuloy lang. Natagal yan dumating eh. Kaya kasi willingly ignorant sila. Kaya sila ignorant, willingly. Ibig sabihin, sinasadya nila eh. Pag pinaliwanagan mo naman yan, hindi naman makikinig. Kaya, ayun, tapos na tayo dito. So, ano yung mga great things? Alala nyo ba? Hindi ko pinoy no? Pero, isa-isay natin. Mga great and mighty things. Una, of course, yung pinakahuli, si Jesus ay darating. Kahit hindi nila may pigilan yan. Actually, I believe yung mga elite ngayon, nag-iisip nila, ba't alam nila na ginagawa natin to? Hindi naman nyo kahit tago yan eh. Number 1, forgiveness where guilt late. Basta ba yung forgiveness? Sila ay nagkasala, imposible lang patawa. Hindi imposible. Amen? Ngayon, sa GMA ka, dapat hindi niya kasi binalik yung ninakaw niya eh. Hindi siya napatawa. Ibang bagay naman yun. Pero sa Diyos, again, ang kasalanan sa Diyos yan. Ibig sabihin, sa Kanya natin, siya in-offend natin. Pwede mo patawarin yan? Yes! Pwede yan. Kaya never sana kayo dito, inaano nyo, wala, hindi na ako makapatawa. Nag-backslide ako ng ng 3 taon eh. Itama mo yung sarili mo, sa palagay mo, itataboy ka dito. Amen. Oo, bakla ka yata, unless bakla ka, malis ka dito. Dati ka nagnakaw, hindi ka nagbayad ng utang, kunwari. Di bayaran mo. Tawag nga nila dyan, isa na tawag nila dyan. Hindi, itawag sila dyan eh. Reconfiguration, ano tawag doon? Restructure.
Sige na, ang pangako nyo, isang buwan, magbayad ka, isang taon na, hindi ka nakabayad. Restructure, ibig sabihin nun. Pero sa kanila nga nung kasi, ano yun eh, may interest na naman yun. So at least pumayag ka kasi, ano eh, yun ang ano sa'yo, hindi mo nagawa yung dapat mong gawin eh. Depende yan sa usapan nyo. Ba't wala punta dun? May forgiveness. Okay. May forgiveness naman eh. Sana, hindi ko yung magde-demand ng forgiveness sa Diyos. Intindi mo. Meron ding healing. Okay, another great and mighty things yan. Joy. Diba? Sino ditong wala ng joy? Tingnan yung katabi nyo. Pwede kayo sumaya to. Huwag kasi ikaw magde-demand, no? Wala ka talaga. Kung sa palagay mo, sasaya ka pag binigay ng lahat sa'yo, una, hindi mangyayari yung pangalawa, alam mo ba ano yung gusto mo talaga? Diba? Nasa mga anak ko yan, binigyan mo ng gano'n, mamaya, ilaruan lang, wala, nakakalat na. Kala mo lang yun na gusto mo ngayon yun. Joy, righteous king, of course, na nga yun, no? And then yung covenant, ibabalik niya yan. Magkakaroon tayo ng agreement ulit, at marirestore yung covenant. No? Again, nang-restore na nga yan sa church. Sana, umasa tayo dun. So, ang pangako ng Diyos, of course, andyan yan. Hindi mawala yan. Pag tinignan natin yung pangako ng Diyos, andyan yan. Pwede tayong tumawag sa Kanya at ang pangako, siya is sasagot. Hindi ka niya i-mute, hindi ka niya... Siguro doon mo lang tatawag ka kasi. At again, applicable sa mga anak ng Diyos. Ha? Pag hindi ka anak ng Diyos, sorry. Maging anak ka muna ng Diyos. Magtanong ka. So, nagitiwala ba tayo doon? Hinihintay nyo ba yun? Yung gagawa ang Diyos ng mabuti sa inyo? At hindi lang mabuti, yung mabuti. Wow! Kamangha-mangha. Ano naman niya? Yung mga pinag-pray nyo, yung tatay ko, hindi maliligtas to kasi loko-loko to. Really? Tanungin mo yung tatay ko. Kahit sino. Ikaw, isa ka pa eh. Naligtas ka. Ano pa? Hindi lang ako makabangon sa hirap. Gaano ba kahirap ang mahirap? Nakakamangha nga iba. Salamat. Nakikita ko. Okay naman. Buhay naman. Minsan lang yung kailangan na palagay mong kailangan mo, hindi mo pala kailangan eh. Laman nga, edukasyon ngayon, libre na. Kayo, sa panahon nyo. Ikaw na lang talaga. Kaya yung college na yan, kaya nga pag hindi kayo nag-ano sa public, bayad kayo ngayon. Eh, sinabi naman sa inyo, matagal na yun. Paano pag ano, hindi kayo nag-ayos, tambay kayo ngayon. So, ngayon, may pag-asa pa rin. Wala, pero still, tiwala tayo sa Diyos ng yung the best muna and then achieve natin yun. Ito yung tanong dito, are you waiting for God's mighty work? Yung mga umalis na dito, parang hindi na. So, totoo lang kasi, pwede mong sabihin na pinagpala ka talaga ng Diyos kung nanatili ka sa Kanya. Ngayon, pag yumaman yung mga nag-backslide, nag-asawa ng baklang, ganyan. Kasi, ganyan yung pinagyayabang pa nila, di ba? Sino asawa ni Vice Pangit ngayon? Kung sino man yun, hindi ko na alam. Ay, pinagpala ako! Hindi mo masabi yun. Loko-loko, sino niloko mo? Ang talagang pwede mo sabihin, pinagpala ka, nanatili ka, magtapat ka. And then, pinagpala ka, ayun, naghintay ka talaga. Amen. Kasi di mo, nandaya ka, nandaya ka, kaya doon masabihin, sino niloko mo? So, ano yung mighty things na hinihintay nyo sa Panginoon? Wala namang mangyayari ito, walang magkakagusto sa akin, tsura ko. Meron yan, alam yung 4, di ba? Kapwa ko man eh. Hindi, seriously, i-pray nyo. Sa dami niyan eh, di ba? Trabaho, kasi wala atang trabaho na Itong madalas sinasa mga baptist, wala atang trabaho sa linggo, walang pasok eh. Bihira nga lang yung meron eh. Eh kaso wala ata yun eh. Alam mo, magkano ba kasi gusto mong sweldo mo, gusto mo? Eh, kasi pag may pasok linggo, malaki. Eh, gaano ba kalaki gusto mo kasi? Ikaw na pala yung namili. Iba sa atin,
Tiwala ka rin kasi. Wala nang babaeng matino ngayon. Magpakatino ka muna. Amen. Dami dyan. Yes. Amen. Ano pa? Mighty things. Pangunawa sa Bible. Ano natin? Meron yan. Nakita niyo bang sumagot? Paano sumagot yung mga kulto? Pasalamat ka, hindi ganun utak mo. Pero ngayon, kahit anak na ng Diyos ka, naintindihan mo yung mga bagay. Marami pa rin siya pwede reveal sa'yo. Alam niyo ba yun? End times, madali na nga lang yan eh. Doon yung iba dyan, yung iba talagang hanggang ngayon, Lord, paunawa mo sa akin, sino yung 144,000? Sinabi na doon, umattend ka ng ano. Hindi, review mo yung, kaya nga nasa YouTube natin yan eh. Maraming ganun, tanong ka, research forum. Sino yung hindi pa rin nila alam hanggang ngayon? Pag SDA, tinanong mo, sino SDA ba yan? Jehovah's False Witness. Mga ano lang yun, mga ano sabi nila doon? Ay, mga tapat na SDA, ganun. Naiintindihan niyo po yung tama at mali. Amen? Wala lang masabi. Great and mighty things. Bilang Kristiyano, tapusin natin ito. Imagine nyo yung pinaka-the best na pwede mangyari sa inyo. Ano yung senaryo na talagang daming ginawa sa akin ng Diyos, pinakita sa akin, at na-accomplish dahil sa akin. Ano yun? Sisayin ko kaya kayo. Alam maingay ha. Anong Peter? Ano yung pwede mong accomplish mo sa Diyos? Pwede yung bigay sa'yo. Yung matindi. Matindihin na tayo. Bilis. Alas 4 na. Alas 5 na pala. Di mo alam. Oh, yun. Malaman mo yun. Di mo alam. Great yun. Sa akin, di mo alam. Pero pag nalaman mo, mamaya malalaman mo. Yung mga sagot dito. Ikaw. Ha? Ayun. Ha? Di mo alam. Palagay mo lang. Ano yung matinding? Bigyan yung sample ha. Kunwari si Ezzy, ano, pinagyaman ka ng Diyos, mababaw pa lang yun. Imagine nyo ba yun, pagyaman ka? Hindi mo, kita mo na. Thou knowest na talaga eh. Ikaw, Stephen. Bilisan mo. Marami kang matulungan saan? Like matulungan, pwede rin yun. No? Para kang sino ba tumutulong kunwari? Lagi nasa, ano ko si Marikina, si Maan eh. Lahat na lang eh. Tubig. Marami na lang tulungan, tama rin yan. Sa pondo namin. Eh. Ano pinakadakilang bagay na pwede mong magawa sa tulong ng Diyos o ang Diyos ginawa sa'yo? Nakakamangha. Anong pwedeng gawin ng Diyos at ikaw or pareho kayo? Ang isip na iba, pamilya naglilingkod sa Diyos na totoo. Totoo yan. Minsan sa iba parang imposible yan eh. Sarili mo nga lang, di ba madala sa church eh. Maging pastor. Ikaw? Amen. Nung naging pastor si Rafi, ay, dakila yun. Sino na? Dito muna. Ay, totoo yun. Kaalaman at wisdom. Like, ano yung magagawa ng wisdom na yun? Nalaman mo yung sa Bible and then wala lang, nalaman mo lang. Eh di rin. Kaya maganda may application agad eh. Yun, magkaroon ng wisdom para mapahayag ang salita. Tapos, buong pamilya mo nasa church. Amen. Amen. Kapit na napagtaguan. Biruin mo yun, hindi madali yun.
May daddy muna. Lahat ng pangarap na Like? lahat ng kapatiran ay ma-attain yung kanilang mga hangarin. Like? Mayaman lahat, gano'n na lang. Hindi naman, yung pangarap nga nila, matupad nila. Lahat, no? Tindi yun. Lahat ng mga kapatiran. Kasi iba-iba naman ang ano nila, ang hangarin natin. Okay. Ang iba makatapos ng pag-aaral, ang iba karoon ng magandang Sige po, sige po. love life. Jimmy. Ano? Dakilang bagay. Gamitin ang Panginoon hanggang sa mamatay. Matagal. Yun. Tapat hanggang mamatay. Ano nga yun? Gamitin saan? Gawain. Gawain. Amen. Julia, mga tawanan. Maging soul winner si Julia. Amen? Sumasama ka ba? Hindi pa. Yun, pag sumama si Julia, dumag-umpisa yun. And then, siya na mismo yung... Ang dami mga babae, minsan gagaling mag-ano. Magaling pastora. Pero magaling mag-gather ng bata. Minsan maganda makita niya. Si mamaya, di ba ginagawa niya minsan? Hindi madali yun. Nasasanay ka na lang. Kasi una naniwala ka, nakita mo, parang di ko kaya yun mahihain ako eh. Gawa mo yun, dati sila, ganun lang din. Ang Joan. Amen. Posible yun. Hindi. Amen. Hindi mo alam. Kasi naman dyan, nabanggit ko ba sa inyo? Hindi ko rin alam kung totoo eh. Yung iba sabi sa pagkain to eh. Hindi ko rin alam. Yun, tama yun. Kasi, sino ang anak ng pastor? Yung summa cum laude. Si Adriel daw, ganyan daw ang ano niya, mabaho na. Napapasunod daw niya. Hindi imposible. Bad, ikaw? Maraming maligtas. Maraming maligtas! Amen! Hindi lang 5,000 na tayo, di ba? Pwede ba maging 10,000 yun? Yun talagang goal natin eh. Dakila yun. So nakapagod yun. Kung marami tayo. Marami tayong matrain. Marami tayo na train, malinaw. Kasi may budget tayo rin, diba? Sa pagkain, sa sasakyan. Nangyari na po ako sa mga baptist eh. Yung iba na sinira lang din sila. Pero pwede natin i-replicate yun even more. Amen. Yun na, dakilang bagay, maligtas, matuto, yung mga kulto sana. Hindi ko alam kung sa bagay magpapatuloy ang mga yan, pero iba dyan at least mapahiya ba? Para kung may member naman sila, andun sila, hindi dahil yung mga talagang pwede na doon, yung mga basura ba, yung mga tao kasing hindi nagtiwala sa Diyos, bahala na kayo dyan. Parang basurahan yan eh. Amen. Ayaw magtiwala sa Bible, inaasar mo pa yung mga tunay na anak ng Diyos. Diyan ka na. Kaya sabi ka ata, sige na. Dakilang bagay. Yan, sa tama sabi ni magpatuloy tayo, marami may encourage, maglingkod sa Diyos, tama, matalino tayo. Hindi lang talinong pangyabang ha. Mayaman din tayo, pero hindi yung yaman na sobra-sobra na. Baka iba sa inyo, tumaya sa kung yumaman ng discerning word. Bakit? 2 tumama sa amin sa loto. Ang pangit naman nun. Ang matibay po na resource natin, yan, trabaho. Amen. Maayos ang trabaho mo, maayos ang karir mo, maayos kang tao, business. Hindi basta-basta pag binigyan ka ng business na katulad niya. Hindi kasi ganun kalaki ang kita dyan sa panggugupit. Pero pwede rin. At least hindi ka naman yung barbershop pinapa namin. Tagal na rin yan dun eh. Pero alam ko nabili na dati ng yun. Ano man yan. So yung maganda ng barbershop eh. Para live doon na kami lagi. Lahat tayo eh. Ano pa? Ayun. So, minsan yung property, minsan nag-reflect din yan ng pagpapala ng Diyos. Diba? Madalas actually kasi. Tulad niya, wala tayong capability, di ba? Pwede yan gawin ng Panginoon. Mag-umpisa lang sa maliit.
Sama-sama lang, tulong-tulong. Yun, dakila din po yun eh. Yung history ng church, maayos, tuloy-tuloy nagtatapat, hindi nagko-compromise, hindi nila mababali yan basta-basta. Dakilang bagay yun. Hanggang ngayon po, itong mga hindi nila mabali yun eh. Kaya puro kababawan itong mga tayo. Pag sinamarize mo yung mga diskarte nila, paramihan, payabangan, sinungalingan, mga hipokrito, mga kunwari, gano'n. Doon lang iikot yan eh. So, wala sila na-accomplish actually, hindi pa nga sila naka-first base. Eh kung tayo, gano'n, maayos, ligtas, totoo, umasa sa Diyos na totoo, pinagpala ka pa ng Diyos, tuloy-tuloy pa hanggang mamatay. Tama rin yun, hanggang mamatay dapat. Hindi yung, parang ilang taong kaya ako dito, bibida lang ako, tapos aalis na ako. Parang yung mga musician ng contemporary, sa mga CCM ngayon, yan ang ginagawa, iba, may bakla. Tapos puro Jesus na, tapos puro bakla na. Ano yung accomplish nila sa Diyos? Wala. Nagpayaman lang, hindi sisirain nila kung kaya nila sirain. Di ba? Yan ang ginagawa itong mga ito eh. So, yan. So, anong title natin? Great and Mighty Things. Pero ipasok natin yung call unto me. No? Tumawag ka sa Diyos. Kung yung mga nabanggit na yon, gusto yung maayos na pamilya, maayos na trabaho, at talaga maayos. Hindi pag pandemic, wala ka na. Di ba? Kaibigan mo, maayos na kaibigan din. Yung mga kaibigan na, may hita sa'yo, doon mo lang kaibigan. May kaibigan ka bang matalik na talagang pwede mong pagkatiwala yung buhay mo? Maging kaibigan ka rin sa iba kasi. Amen? So ano pa, yan. Lifetime partner, of course. Mga anak na maayos din. Though hindi mo hawak lahat yan eh. Minsan talaga iba dyan. Namimili yan eh. Pero at least, yung mga pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, hindi mo ginamit mo sa maayos. Kung ano man yan. Okay? So, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kabisaduhin nyo rin yun. Dapat lahat tayo kabisado yan. Amen? Amen. Ulit nga, ano yun? Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray hindi lang basta quotation to Lord na verse, maging totoo sa amin to Lord, tatawag kami dahil alam namin sagot kayo, kayo po yung matapat. At papakita nyo pa Lord sa amin yung mga bagay na hindi namin alam, meron palang ganun. Ganitong klase ng pagpapala, matibay, solid Panginoon, ganitong kayamanan na hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng alisin sa amin. Panginoon, I pray, pangunawa pa lang, blessing na eh. Kung naintindihan namin talaga na kilala kami sa inyo, at lalo pa kami nagtitiwala, at future pa yan, parang nakikita na namin, nandiyan na. Mga ganyan pagpapala, Panginoon, I pray. Lalo mga kabataan yan, of course, wala pa sila masyadong taon na pwede lang compare. Ba't sila titiwala din sa inyo, Panginoon, I pray na kayo pong milos. At isa katuparan nyo, Lord, of course, unti-unti, Lord, yung mga pinangako nyo, Lord, naman, makakasahan naman kayo. At lalo kami magtiwala sa inyo. For other things, Panginoon, ibang bagay, Panginoon. Lalo na yung mga talagang great and mighty things, mga bagay na malawak yung scope, like yung mga legacy na pwede namin iwanan, soul winning, Panginoon, mga kaluluwa na ligtas, at hindi lang yung Panginoon, pinapasa, of course, yung skills, pinapasa po yung magandang testimony. At yung church of the Lord ay manatiling maliit. At I pray na kayo matatag, malino, Panginoon, gitiwala sa inyo, full circle, Panginoon. Papasa namin yan, wala kayong maliligtas, train, and then encourage one another, iwasan namin, Panginoon, kung magkagulo-gulo, iwasan po yung mga bagay na hindi makakabuti sa inyong kawain. And then, bawat isa, Panginoon, of course, may sakay ka rin karir, Panginoon, independent kami, but at the same time ay pinagpapala, individual families, individual person, Panginoon. I pray kung sa tuparan ito, Panginoon, diyan naman yung salita. Magtanong, pwede kaming sumunod, Panginoon. I-practice ito, Lord, tuloy-tuloy. Kayo mga malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.